Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Madilim at malalim ang tubig na bumabalot dito. At ang Espiritu ng Diyos ay pumapatnubay sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Nasiyahan ng Diyos nang makita niya ang liwanag. At inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa dilim. Tinawag niyang araw ang liwanag at gabi naman ang dilim. Lumipas ang unang araw at dumating ang unang gabi. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig upang paghiwalayin nito ang tubig sa itaas at sa ibaba. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig sa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At nagkagayon, tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Lumipas ang ikalawang araw at dumating ang ikalawang gabi. At sinabi ng Diyos, sibulan ng lupa ng damo, mga halamang nagbibigay ng buto, at mga punong namumunga ayon sa kanilang uri na ang mga bunga ay may buto sa loob sa ibabaw ng lupa. At nagkagayon, ang lupa ay sinibulan ng damo, mga halamang nagbibigay ng buto ayon sa kanilang uri, at mga punong namumunga, ang mga bunga ay may buto sa loob ayon sa kanilang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Lumipas ang ikatlong araw at dumating ang ikatlong gabi. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa gitna natin. Nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na anak na nagmula sa Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Si Juan ay nagpatuloy sa pagsasalita tungkol sa kanya. Bumulala siya, ito ang aking sinasabi, siya na dumarating na kasunod ko ay lalong dakila kaysa sa akin, sapagkat siya ay nauna sa akin. Mula sa kanyang kapuspusan, lahat tayo ay tumanggap ng biyaya kapalit ng biyayang ibinigay na, sapagkat ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Walang sinuman ang nakakita sa Diyos kailanman, ngunit ang bugtong na anak na siyang Diyos at nasa piling ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ito ang patotoo ni Juan nang ang mga pinuno ng mga Judyo sa Jerusalem ay nagpadala ng mga pari at mga Levita upang tanungin siya kung sino siya. Hindi siya nag-atubiling umamin, ngunit hayagang sinabi, hindi ako ang Mesiyas. Tinanong nila siya, kung gayon, sino ka? Ikaw ba si Elias? Sinabi niya, hindi. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi. Sa wakas ay sinabi nila, sino ka nga? Bigyan mo kami ng sagot upang maiulat namin sa mga nagpadala sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan sa mga salita ni Propeta Isaias, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. Ngayon, ang mga pariseo na ipinadala ay nagtanong sa kanya, bakit ka nagbabautismo kung hindi ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta? Sumagot si Juan, binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit sa gitna ninyo ay nakatayo ang isa na hindi ninyo kilala. Siya ang dumarating na kasunod ko na hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Nangyari ang lahat ng ito sa Betania sa ibayo ng Jordan kung saan nagbabautismo si Juan.